Bago pa man makalayo sina Han Biao at Mr. Jin, masayang itinaas ni Lin Zin ang kanyang kamay at masiglang sinabi. Hey, Boss Han! Bigla akong nagkaroon ng gana para sa kaunting kasiyahan. Sa sinabi na iyon ni Lin Zin, hindi makapaniwala si Shen Aodong. Sinabihan na nga niya ito kanina na siguradong matatalo siya ng napakalaking pera, pero heto at hindi pa rin nagpapaawat. Sa narinig nila, napangiti sina Han Biao at Mr. Jin dahil malinaw na naipasok na nila ito sa kanilang bitag. Humarap si Lin Zin kay Shen Aodong at mayabang pero masayang sinabi. Hindi maganda ang swerte ko nitong mga nakaraang araw, ni hindi nga ako makabunot ng SSS card. Kaya ikaw na ang maglaro para sakin. Kapag natalo ka, ako ang magbabayad. Kapag nanalo ka, sayo na yun. At hindi ka pwedeng tumanggi. Sa narinig na iyon, napanganga si Shen Aodong. Hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip ni Lin Zin. At habang iniisip niya, para siyang napatulala sa saya. Ako ang maglalaro, siya ang tataya. Kung matalo ng 2 bilyon, may cashback pa akong 200 milyon. Mas kumikita pa to kaysa sa pagbibigay ng regalo sa mga babaeng streamer. Alam mo ba kung gaano kasakit sa daliri yung mag-tap sa screen hanggang mangawit? E di mas mabuti pa, ubusin ko na lang lahat ng counterattack gold ko, tapos magpakasasa sa paggasta. Dahil sa sobrang saya ni Lin Zin, agad siyang hinawakan at inalog ni Shen Aodong habang mariing sinasabi. Are you crazy? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Siguradong talo ka kapag nakipagsugal ka sa kanya. Ilang sandali lang, nakaupo na sila sa kanilang mga upuan para simulan ang laro. Sabi ni Han Biao, ang baccarat ay masyadong komplikado. Baka hindi maintindihan niyang Master Lin, kaya mawawala ang saya. Maglaro na lang tayo ng pinakasimple, blackjack. Kumusta? Agad na sumagot si Lin Zin. Walang problema. Habang masayang-masaya si Lin Zin, hindi mapigilan ni Shen Aodong ang kabahan. Sa loob-loob niya, isa lang akong waiter na binigyan ng mayamang lalaki ng yacht, kaya wala akong lusot para tumanggi sa hiling niya. Pero lagot si Young Master Lin, paano mo may kukumpara ang sugal ng isang waiter sa galing ni Boss Han? Para hindi mabunyag ang pagkatao ko, kailangan kong ako na mismo ang maglaro para sa kanya. Samantala, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Sabi ng isa, pwede kang tawaging Taytay ni Boss Jin kapag mayaman ka, pero sa mesa ng sugal, gaano ka man kayaman, mauuwi pa rin yan sa bulsa ni Boss Han. Dagdag pa ng isa, mukhang itong si Young Master Lin, tipikal na hindi masyadong matalinong rich second generation. Sa sandaling iyon, agad sinimulan ng babae ang laro. Habang naglalaro, ngumiti si Han Biao kay Lin Zin at nagtanong. Hindi naman pala malas, Young Master Lin. Gusto mo bang itaas ang pusta? Agad inihagis ni Lin Zin ang kanyang mga chips at masayang sinabi. Ay lalahat ko na ito. Ikaw na ang tira. Sa nakita ni Shen Aodong, lalo siyang kinabahan sa ginawa nito. Tiningnan ng babae ang mga baraha at nang makita ang resulta, agad niyang inanunsyo. Nanalo si Boss Han. Nagkunwari pang nadismaya si Lin Zin sa kanyang pagkatalo, kahit na alam niya sa sarili niyang sinasadya niya iyon. Dahil sa malaking panalo, napangiti si Han Biao at sinabing, okay lang yan, Young Master Lin. Bawiin mo na lang sa susunod na round. Agad na itinaas ni Lin Zin ang kamay at sinabi sa babae. Kung ganun, 200 milyon ang itataya ko sa susunod. At teka, bakit parang ang liit ng chips dito? Palitan mo ng katumbas ng 2 bilyong halaga. Sa narinig, mas lalo pang nagulat at kinabahan si Shen Aodong. Sumang-ayon naman ang babae sa kagustuhan ni Lin Zin. Ang mga tao sa paligid ay halos mapang-anga sa laki ng pastahan, hindi sila makapaniwala na may ganito kalaki ang nilalaro niya. Nagtataka sila kung may limitasyon ba talaga ang pera nito. Sa nangyari, sobrang natuwa si Han Biao at napapalakpak pa. As expected of Young Master Lin, sobrang tapang. Masaya niyang sabi. Pero sa loob-loob niya, kaunting pang-uuto lang pala,
at nawawala na agad sa tamang isip itong rich second generation. Kapag napanalo ko na ang 2 bilyong to, tuloy na uli ang smuggling business ko. Nagpatuloy ang kanilang laban. Sunod-sunod ang anunsyo ng babae. Boss Han wins, young Master Lin loses 200 million. Boss Han wins, young Master Lin loses 500 million. Boss Han wins, young Master Lin loses 1 billion. Hanggang sa tinanong na ni Han Biao si Lin Xin kung gusto pa ba niyang magpatuloy. Agad itong sumagot ng, "Siyempre, gusto ko pa," pero hindi na natuwa si Shen Aodong sa nakikita, sunod-sunod na pagkatalo ni Lin Xin ng napakalaking pera. Kaya seryoso niya itong hinayla palayo mula sa mesa ng laro. Habang inilalayo ni Shen Aodong si Lin Xin, nagtatawanan ang mga nakamasid. Sabi ng isa, "Ang waitress na ito ay masyadong diretsyo." Dagdag pa ng isa, "Hindi na magsusugal. Baka mamaya, ibang klaseng saya na ang hanapin." Habang nasa labas sila ng barko, biglang idinikit ni Shen Aodong si Lin Xin sa pader at seryosong sinabi, "Nasisiraan ka na ba? Hindi porket marami kang pera ay pwede mo na lang itong aksayahin ng ganito. Akala mo ba na kung dodoblihin mo ang pusta mo sa bawat talo ay mababawi mo agad lahat ng pagkatalo mo sa isang iglap? Huwag kang maging hanggal. Walang bagay na tinatawag na swerte sa mesa ng sugal." Sa mismong sandaling iyon, bumaba ng 3% ang pabor ng damdamin ni Shen Aodong para kay Lin Xin. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Xin, at sa loob-loob niya ay ngumisi pa. Unang beses kong may pit sa pader ng isang maganda, medyo masarap pala sa pakiramdam. Siguro subukan ko siyang kausapin ng banayad para hindi siya matakot. Tutal, hindi niya maiintindihan na ang pagkawala ko ng pera, ay paraan ko para kumita. Sabay nun, kalmado niyang sinabi kay Shen Aodong, "Okay lang, hindi kita sisisihin kung matalo ka. Hindi mo kailangang masyadong mag-init ng ulo." Dahil sa sinabi ni Lin Xin, namula si Shen Aodong at mabilis na tumalikod sa kanya. Habang nakatalikod, mariin niyang sinabi, "Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi ka mananalo." Sa isip niya, nadala ako ng emosyon ko, muntik ko nang masabi ang sekreto. Nagbiro pa si Lin Xin. "Bakit hindi ako pwedeng manalo? Niloloko ba ako ni Han Biao? Kagaya sa mga pelikula, na kaya nilang palitan ang mga baraha gamit ang isang mabilis na galaw. Dapat ko na bang i-report sila? May mga reward pa naman kapag nag-report ng sugal." Napahawak na lang si Shen Aodong sa kanyang ulo, halatang hindi na niya alam kung paano intindihin si Lin Xin. Napabuntong hininga siya bago sabihin, "Huwag kang magpapaloko sa mga pelikula. Yan ang pinaka-basic na paraan ng pandaraya." Sabay nito, nagbigay siya ng mesensinang paliwanag. Ang mga baraha sa mesa ay may nakakabit na chips, at sa ilalim ng mesa ay may mga sensors. Bago pa man lumabas ang baraha mula sa kamay ng dealer, alam na ng sensors kung ano ang numero at pagkakasunod nito. Alam na ng dealer kung anong baraha ang mapupunta kanino bago pa magsimula ang laro. Tapos, gamit ang Bluetooth earpiece, nagbibigay siya ng senyales kay Han Biao kung kailan dapat mag-double down o mag-surrender. Kahit anong tangkang magnakaw ng baraha, palitan ito, o gumamit ng peke ay agad na ni-detect ng sensors. Legal ang chip cards at sensors, nariyan yan para pigilan ang mga manlalaro sa pandaraya. Ang tanging pandaraya dito ay ang dealer na nagbibigay ng senyales kay Han Biao, at imposibleng mahuli siya sa akto. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi kay Lin Xin, "Kaya nga sinabi ko sa'yo, wala talagang paraan para manalo ka. Naiintindihan mo na ba ngayon?" Ngunit ngumiti lang si Lin Xin at kalmadong sinabi, "Ah, ganun pala, totoo ngang sinisira ng sugal ang tao." Pagkasabi nito, lumapit siya kay Shen Aodong, hinawakan ito sa baywang at masayang nagsabi, "Kapag alam mo na ang sikreto, madali na lang. Halika, tulungan mo akong turuan ng leksyon ang mga sugarol na yan." Sa narinig, hindi makapaniwala si Shen Aodong sa balak ni Lin Xin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na sila sa loob. Agad na humarap si Lin Xin sa dealer at kay Han Biao at malakas na sinabi,
hinihinala kung may daye sa baraha, gusto kong ipasuri. Napangiti sina Han Biao at Mr. Jean. Sabi ni Han Biao, walang problema, sige, suriin mo, para matalo si Young Master Lin ng patas. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Sabi ng lalaking nakasuot ng asul, nagpapanik na siya, siguradong ubos na ang pera niya, ano? Sumagot ang lalaking may hawak ng alak. Oo naman, mahigit 1 bilyon na to. Ngayon na nakuha niya ang barkong to, malamang wala na siyang pera. Sumabat naman ang kalbo, buti na lang at hindi ako nakipagnegosyo sa kanya. Agad lumapit si Lin Xin sa mesa para suriin ang mga baraha. Habang nasa tabi niya ang dealer na babae, malandi nitong sinabi, Young Master Lin, kahit saan mo gusto, pwede mo akong suriin. Pero seryosong sumagot si Lin Xin. Salamat pero mesa muna ang titingnan ko. Mamaya na ang sa damit mo. Sabay nun, madiin niyang hinawakan ang mesa at ginamit ang kanyang level 3 strength dito. Pagkatapos, ngumiti at sinabing, mukhang ayos naman lahat, sabay hawak sa kanyang ulo. Bumalik siya sa kanyang upuan at nakangiting sinabi kina Han Biao, Mr. Jean, at sa dealer. Tayo'y magpatuloy na. Sayang, parang nababawasan na ang saya. Ang laki na ng napanalunan ni Boss Han, pero sobrang mahiyain pagdating sa pusta, milyon-milyon lang ang tinataya kada round. Natatakot bang matalo? Sa narinig, biglang nanigas ang mukha ni Han Biao. Muli na namang nagbulungan ang mga tao. Tanong ng isa, hindi naman siguro kuripot ang pagpusta ng milyon-milyon, di ba? Sagot ng katabi niya, depende kung sino ang kalaban mo. Dagdag pa ng kalbo na seryosong nakamasid. Si Young Master Lin, bilyon kada pusta. Kumpara dyan, oo, parang kuripot si Boss Han. Dahil doon, napatukso si Han Biao at malakas na sumagot, sige. Makikipagpustahan ako ng malaki kay Young Master Lin. 1 bilyon. Masayang sinimulan ng babae ang laro at naglabas ng mga baraha. Ngunit sa mismong sandaling iyon, habang hawak niya ang card, natigilan siya. Nakita ito ni Han Biao at naguluhan kung anong nangyayari. Pinamadali naman siya ni Lin Xin, ano ba? Bilasan mo, sabik na akong makabawi. Habang tinitingnan ng babae ang card, napagtanto niyang hindi gumagana ang sensor. Kaya natahimik siya bigla. Si Han Biao naman ay pinagpapawisan na dahil walang sinyales na dumarating mula sa dealer. Hindi siya makapaniwala. Baka ito na ang pagkakataon ni Lin Xin. Dahil sa tensyon, napakunot ang kamao ni Han Biao. Ipinakita na ang mga baraha, at malakas na inanunsyo ng dealer, talo si Boss Han. Panalo si Young Master Lin. Napangiti ng malaki si Lin Xin at walang pasintabing binigyan ng gitnang daliri si Han Biao. Nagulat si Shen Aodong sa ginawa nito kaya hindi na siya nakapagsalita. Ang tatlong nanunood mula kanina ay nagulat din at nagsabi, nanalo rin sa wakas. 1 round lang, bawi lahat. Boss Han, lahat ng pinaghirapan mo, napunta lang sa wala. Hindi ito nagustuhan ni Han Biao, kaya agad siyang tumayo at malakas na hinampas ang mesa. Galit niyang sinabi kay Lin Xin, hoy, batang lalaki. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Xin at ngumiti. Ano, okay lang kapag panalo ka ng sunod-sunod, pero natalo ka lang ng 1 beses at nagwawala ka na. Mukhang ikaw ang sore loser dito, Boss Han. Dahil sa matinding galit, dinuro ni Han Biao si Shen Aodong at sumigaw, nandaraya ang batang babaeng ito. Matagal na akong naglalaro ng baraha, hindi ako basta-basta maloloko. Isa siyang profesional na kinuha mo. Sa narinig, labis ang pagkagulat ni Shen Aodong nang siya mismo ang pagbintangan sa pagkatalo nito. Dahil sa mga narinig ng mga tao sa paligid, nagsimula silang magbulungan at magsalita. Sabi ng lalaking kulay violet ang buhok, Young Master Lin, hindi tama ang mandaraya. Kahit pa ikaw ang may-ari ng barkong ito, may sarili pa ring mga patakaran ang mesa ng sugal. Sumabat pa ang isang lalaking kulay brown ang buhok, ang pandaraya sa mesa ng sugal ay hindi basta-bastang bagay. Idinagdag naman ng isang babae, malalim ang bulsa ni Young Master Lin,
pero para siyang naglalakad sa gilid ng bangin. Sa dami ng mga naririnig na komento sa paligid, agad na nagsalita si Shen Aodong at mariing sinabi, "Hindi kami nandaye. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ang surveillance." Sa sandaling iyon, biglang inilabas ni Han Biao ang kanyang kutsilyo at malakas na itinarak ito sa lamesa. Kasabay nito, mabilis din niyang kinuha ang kanyang baril, itinutok sa ulo ni Lin Xin, at may nakakalokong ngiti na nagsabi, "Sa mundo ng mga taong kagaya namin, may kapalit ang pandaraya, isang daliri. Kukumpiskahin namin ang lahat ng perang itinaya mo. Kung hindi ka susunod, bala ang tatapos sa'yo." Ngunit ngumiti lang si Lin Xin, tila walang takot sa matinding pagbabanta ni Han Biao. Malamig niyang sambit, "Interesado rin akong malaman, sa mga taon ng pagsasanay ko sa bilis ng kamay, mas mabilis ba ang baril mo o ang kamay ko?" Sa nakita ni Shen Aodong na para bang tinutokso ni Lin Xin si Han Biao, labis siyang kinabahan at agad na binalaan si Lin Xin, "Huwag mo siyang udyukin. Papapatayin ka talaga niyan." At sa mismong sandaling iyon, pinaputok ni Han Biao ang kanyang baril patungo kay Lin Xin. Kasabay ng putok, isa pang kakaibang tunog ang sumabay dito. Bigla na lang bumagsak si Han Biao sa sahig, umuubo at sumusuka ng dugo habang hawak-hawak ang kanyang sikmura, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Napansin ni Shen Aodong ang nangyari at naaninag ang ginawa ni Lin Xin. Mabilis nitong pinaikot ang chip sa kanang kamay at tinamaan ang baril, kasabay ng tatlong malalakas na suntok sa sikmura ni Han Biao. Sobrang bilis. Agad na tumayo si Mr. Jin nang makita ang matinding tama ni Han Biao. Pasigaw niyang tinawag ang mga gwardya, "Hulihin ninyo si Lin Xin." Nandaya siya sa sugal at nang ahas pang manakit. Ngunit sa hindi niya inaasahan, siya mismo ang dinakma ng dalawang gwardya. Napamulagat siya sa pagkabigla. Tumayo si Lin Xin mula sa kanyang pagkakaupo at lumapit kay Mr. Jin. Habang mahigpit itong hawak ng mga gwardya, malamig niyang sinabi, "Boss Jin, may nakalimutan ka yata. Ako ang nagpopondo sa barkong ito. Kaya sa tingin mo, kaninong salita ang susundin ng mga gwardya?" Pagkasabi nito, walang pakundangan niyang sinipa ang walang malay na si Han Biao, dahilan para malaglag mula sa kanyang damit ang ilang nakatagong baraha. At isa pa, siya ang nandaye, hindi ba? Nagulat ang lahat ng tao. Hindi sila makapaniwala na si Han Biao pala ang tunay na nandaye. Lumapit si Shen Aodong sa likod ni Lin Xin at pabulong na nagsabi, "Kakaiba, hindi dapat siya gagamit ng ganyang kababaw na paraan ng pandaraya. Paano ka nanalo kanina?" Ngumiti si Lin Xin at mahina niyang isinagot, "Nang sinecheck ko ang lamesa, palihim kong sinira ang sensor. Kaya yung round na iyon, swerte lang talaga ang basehan. At yung dalawang barhang iyon, isinuksok ko sa bulsa niya nang tamaan ko siya kanina." Sa narinig, napatawa ng husto si Shen Aodong at pabirong sabi, "Ang sama mo talaga." Sa mismong sandaling iyon, tumaas ang pabor niya kay Lin Xin ng 15%. Biglang bumukas ang pinto at dumating ang boss ng lugar. Agad itong nagtanong, "Anong nangyayari rito?" Nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. Mabilis na nagsalita ang kalbo, "Boss, nandaye si Han Biao habang nagsusugal laban kay Young Master Lin, at nagpaputok pa ng baril." Nang marinig ito, dali-daling lumapit ang boss kay Lin Xin at sinuri kung may pinsala ito. "Mr. Chen, ayos ka lang ba?" Nakangiting sumagot si Lin Xin, "Ayos lang ako." May halong pag-aalala pa ring sabi ng boss, "Hindi ka tinamaan ng ligaw na bala, di ba? O nasugatan ng kutsilyo?" Sa paligid, halos hindi makapaniwala ang mga tao nang marinig na si Lin Xin pala ang sikat na Mr. Chen. Sa gitna ng kanilang pagtataka, agad na nagsalita si Shen Aodong sa kanyang kausap sa earpiece, nasakop na ang pangunahing target. Simulan na agad ang aksyon. At maayos na ipinakilala ng boss si Lin Xin sa lahat, "Tama. Siya ang Mr. Chen na matagal ko nang binabanggit. Espesyal ko siyang inimbito ngayong gabi." Mabilis na nagsilapot ang lahat ng tao kay Lin Xin, at napuno ng ingay ang buong silid. Sabi ng kalbo, "Mr. Chen. Wow, napakaloki mo pala.
Hayaan mong ipakilala ko ulit ang sarili ko, ako si Chen. Tanong naman ng babaeng nakahawak na sa balikat ni Lin Xin, kailangan ba ng nakababatang kapatid ni Mr. Chen ng girlfriend? Sumabat pa si Chen, Mr. Chen, may kamangha-mangha akong project para sa'yo. Dagdag pa ng isang babaeng nakaasol na bikini, Mr. Chen, alam ko ang 48 iba't ibang posisyon. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating ang mga pulis. Malakas na sigaw ng isa, tahimik ang lahat at huwag gagalaw. Manatiling kalmado at makipagtulungan. Agad nilang dinakip si Han Biao at ang mga kasamahan nito. Lumapit ang isang pulis kay Shen Aodong at iniulat, Han Biao at ang mga tauhan niya ay nahuli na. Pwede na nating tapusin ito. Sagot ni Shen Aodong, sige, tapusin na natin ito. Pagkatapos noon, naghanap siya sa paligid para makita si Lin Xin, pero napansin niyang wala na ito. Medyo nanghinayang siya dahil tinulungan siya nito para mahuli ang mga kriminal, at dapat ay maibalik sa kanya ang pera nito. Hindi rin makapaniwala ang dalawang lalaking kasama ni Shen Aodong nang malaman nilang ang waitress na kasama ni Lin Xin ay isa palang undercover na pulis. Samantala, malayo na si Lin Xin sa barko. Nakasakay na siya sa isang maliit na bangka, at habang nakatingin pabalik sa barko ay napabuntong hininga. Buti na lang nakalabas ako sa bintana noong magulo na. Kung nahuli ako ng mga pulis na nagsusugal, yari ako. Lilipat ang eksena sa dormitoryo ng mga babae. Sa loob ng kwarto, masayang nakahiga si Luo Yaxi habang nakatingin sa cellphone. Mahina niyang bulong, nasaan si Lin Xin? Bakit hindi siya sumasagot sa mga message ko? Habang patuloy siyang naghihintay ng reply, nilalaro pa niya ng paa ang isang hairdryer. Plano ko sanang imbitahan siya sa bahay para mag-dinner sa Makalawa, at tapos. Napahinto siya at agad binago ang nais sabihin, dahil pakiramdam niya ay masyadong direkta iyon. Ipinatong niya ang kamay sa baba at naisip, lahat kasi iyon ay naistorbo nung araw na yon. Kailangan kong makahanap ng bagong pagkakataon. Habang nakadapa siya sa kama, biglang pumasok si Liu Yikeng na ikinagulat niya. Umupo ito sa bangko, halatang pagod na pagod. "Oh man, sobrang pagod ko," mahina nitong sabi. Nang makita ni Luo Yaxi ang itsura ni Liu Yikeng, agad siyang nagtanong, "Cheng Cheng, anong nangyari sa'yo? Para kang may pinagdaanan. Siguraduhin mong protektahan ang sarili mo." Hinawakan ni Liu Yikeng ang kanyang likod at sumagot, "Kasalanan to lahat ni Lin Xin. Akala mo, lagi siyang mahinahon at tapat, pero sa totoo lang, napakabagsik niya. Pero, sa sobrang kabagsikan na yun, nakaramdam ako ng kakaibang ligaya na hindi ko pa naranasan." Hindi makapaniwala si Luo Yaxi, kaya sinabayan na lang niya ang daloy ng usapan. "Talaga, pero hindi ko naman nakikitang rough siya. Ikaw ba ang punit ng damit na yan?" Agad na umupo ng patagilid si Liu Yikeng, bahagyang iniangat ang kanyang damit, at ipinakita ang bakas ng kamay sa kanyang puwitan. "Sa tingin mo may lakas ako para gawin to? Ni hindi ko nga mabuksan ang takip ng bote. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo." Pagkakita ni Luo Yaxi, nanlaki ang kanyang mga mata at pinagpawisan sa kaba. Naisip niya, bakas ng kamay iyon. Ang laki, imposible na siya mismo ang gumawa, ibig sabihin, hindi, imposible. Natuwa si Liu Yikeng nang mapansin niyang nanginginig si Luo Yaxi. "Yaxi, bakit ka nanginginig? Magdagdag ka ng suot para hindi ka sipunin." Hindi na nagustuhan ni Luo Yaxi ang sitwasyon, kaya mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas. Sa reaksyon nito, lalong natuwa si Liu Yikeng at lihim na naisip, "Ngayon mo gustong ibigay ang sarili mo kay Lin Xin." Huli na, ang isang lalaki ay palaging para sa kanyang unang babae. Hinawakan niya ang labi, at namumula habang bulong niya, "Lin Xin, napakahusay mo. Lalo na nung tinamaan mo ako sa huli, napakasarap ng pakiramdam. Kailan kaya mauulit iyon?"